Okay, special episode 2067, 2068, 2069. Alamin natin anong klaseng energy ang dapat nating patutukan, no, at magkaroon sa araw na ito, Friday, November 17, 2023. Kung kailan nyo ito mapapanood, yan yung vibrations nyo at yan yung um, warning para sa araw ninyo. Hindi ibig sabihin na sa ganyan na petsa, kung kailan nyo mapapanood, yan talaga ang nakadestined para sa inyo. Please do follow, like, and share po, and please support my YouTube channel, my Facebook as well, no? Pakisuporta na lang po. Tapos sa gustong magkaroon ng magkatumulong sa Piso Caravan ko, message lang po kayo. Maraming salamat po. Kuha po tayo dito ng tatlo. Unang energy. Goddess of the Moon, 'di ba? Pangalawa, second chakra, Archangel Gabriel, Ariel. Oh, 'di ba? Si Ariel. And pangatlo, rest and rejuvenation. Ay, nako. So, ibig sabihin, ina-advise ng Diyosa ng buwan na mag-relax ikaw, no? Ayusin mo yung second chakra mo. Ayusin mo yung, kasi kung ako lang, no, pag sinabi kasing rest and rejuvenate, hindi lang isa second chakra, mas maganda yung lahat ng chakras mo is na napahinga mo, kasi para rin tayong makina ng sasakyan na napapagod, nakakaramdam ng umay, antok, yung halimbawa sa trabaho natin, nasa isang kumpanya tayo sa parehong posisyon, sa parehong trabaho, sa loob ng 10 taon. Di ba, parang wala ka ng growth sa sarili mo. Na parang tanggap ka ng sahod, bayad ka ng bills, balik naman trabaho. No? Yung iba puyat kasi sa call center. Nakakapagod. Yung ganun, sasabihin mo sa sarili mo, ganito na lang ba ako habang buhay? Papasok ako, gigising ako, kakain, magmamadali para hindi malate, maglalagin, ganun. Tapos pagtanggap ng sahod, magbabayad ng bills, tapos negative. Yung parang walang natira. So, kung sa higit sa 1 dekada ganyan ang buhay ninyo, magtaka na kayo. Ibig sabihin, kailangan yung magpalit ng sitwasyon. It's either magpalit or magdagdag kayo ng additional source of income ninyo para gumaan ang sitwasyon na hindi buwan-buwan, hindi bawat sahod umuutang kayo, tapos yung utang ipambabayad nyo doon. Kasi, sinasabi dito ni universe, you have to rest and rejuvenate. So, yung pag-rest mo dito, hindi naman ibig sabihin matulog ka lang, kumain ka lang, mag-unwind ka, tapos babalik ka sa ganung trabaho. Hindi. Ganon din sa isang relasyon. Punta tayo sa relasyon kasi paborito ng lahat ng viewers ko ito. Sa isang relasyon, kung sa relasyon natin ihahawig itong baraha, iwasan mong mga marites. Diba? Mag-focus ka sa sarili ninyong relasyon, yung kayong dalawa lang. Tapos, ipahingan nyo ang sarili ninyo kung masyado na kayong punong-puno na kayo sa problema. Mag-settle down kayo, kumalma, di ba? Pag-isipan nyo, paano ba ninyo malulutas ang problema? Halimbawa, sa isang mag-asawa, kung yung kinikita ng husband mo is 500, tapos ikaw housewife, buwan-buwan negative, kasi 3 anak nyo, 4, 5, di ba? Kulang. So, common sense, kapag ikaw yung asawa, yung gagawin mo, maghahanap ka ng additional source of income, kahit man lang 3 or 500 din bawat araw, para may i-sustain ka doon sa pangangailangan. So, ngayon yung gagawin mo dyan, it's either you do it sa bahay, sa online. Pwede na kasi yun. Marami ng wife ngayon na mas malaki pa yung kinikita sa husband nila. Diba? And then, kapag yun nagawa mo, syempre, gagaan ang buhay nyo. Hindi na kayo mangungutang, hindi na kayo
rirenta ng apartment or bahay, hindi na kayo makikitira sa mga in-laws mo, hindi na kayo manghihingi ng tulong sa gobyerno, hindi na kayo manghihingi ng tulong sa mga relatives nyo. Kasi, kapag ganun yung ginawa mo, matutuwa ang karamihan kasi mababawasan yung mga taong naghihirap sa mundo. Kung ihahalin tulad mo naman ito sa boyfriend, girlfriend, or sa live-in, almost the same lang din, 'di ba? Depende kasi yung sitwasyon ninyo. May mga mag-asawa na napikot lang, na shotgun marriage, arranged marriage. May mga ganun. So, never nyo silang i-judge dahil yung mga taong ganyan, napilitan lang. May mga taong nagsama dahil sa nabuntis, nakabuntis. May mga ganun. So, walang sapilitan or wala kayong pwedeng isumbat. Kung hindi ka man minahal halimbawa ng asawa mo, dahil pinakasalan ka lang niya, nabuntis ka, at hindi siya ganun ka-prepared na ikaw ang papakasalan niya, hindi siya ganun kahanda, hindi siya ganun ka-set na sa buhay niya na ikaw yung makakasama niya. Kasi may mga tao na kahit ikaw magtatanong ka, ganito ba na klase ng tao ang gusto kong makasama habang buhay? Ito ba ang babae na gusto kong makasama? Lalong-lalo na kapag nag-live-in kayo. Makakapag-isip ka. Ito ba ang klase ng asawa na hindi marunong magluto, hindi marunong maglaba, hindi marunong mag-alaga ng anak? Tatagalan ko ba ito o hindi? Di ba may mga ganon? Kasi sa babae na naman, itong husband ko, lasinggero, sugarol, ganun-ganun, ang dami, di ba? So, yung gagawin mo dyan is, mag-iisip ka, syempre. Sa pag-iisip mo na yon, ito yung pag-rejuvenate mo. Gagawin mo pa ba? Tatanggapin mo pa ba? Diba? Yung parang inuuntog ka na sa katotohanan. Kung marunong ka man lang kumita ng sarili mong pera, ba't ka pa magtitiis? Kasi sa panahon ngayon, lahat ng nagtitiis, kung hindi namamatay sa sakit, namamatay sa depresyon, sa pagsisisi, sa lahat-lahat. Yan yung katotohanan. So, itong goddess of the moon, sinasabi dito, ayusin mo ang sarili mo bago mo ayusin ang ibang tao. So, kung nasa isang relasyon ka, ayusin mo relasyon mo. Doon sa asawa mo, sa live-in mo, sa boyfriend mo, or sa MU, sa LDR, sa etc. Kasi alam mo kung anong nagbibigay ng trouble sa isang mag-asawa, sa karelasyon, lahat-lahat, pera. Kasi yung iba napipilitang magpakasal kahit hindi niya mahal dahil ito ang taong akala niya magbibigay ng magandang buhay sa kanya. Mapipilitan siyang iwanan yung totoo niyang mahal, talikuran yung totoo niyang mahal dahil nakabuntis siya. 'Di ba? Mapipilitan siya na ayusin ang sitwasyon sa mata, base sa mata ng ibang tao. Halimbawa, sasabihin sa iyo, pakasalan mo anak ko kasi binuntis mo. Mapapahiya siya sa mata ng tao. O ngayon, ikaw na magulang, mapapahiya siya sa mata ng tao. Pero kapag sila nagsama na hindi naman sila talaga destined sa bawat isa, sa tingin mo, matutuwa ka kapag nakikita mo yung anak mo ang saklap ng buhay. Hindi siya masaya. Yung parang one-sided love lang. Diba? May mga ganon. So, you have to rest and rejuvenate. Kasi rejuvenation is rebirth. Rejuvenation is switching yourself from negative to positive. And the second chakra focuses on yourself. Baguhin mo sarili mo bago ka mag-attempt na baguhin ang ibang tao. Okay? Lalong-lalo na kapag nagkita kayo, nagkakilala kayo, matanda na kayo, from 15 years old onwards. So, there's no need for you to revise the attitude of that person. Kasi kung anong pinapakita mo, yun lang din ang binabalik niya. So, yun, reflection lang. It's a mirror of your own self. So, kung ayaw mo na i-chismis ka, huwag ka rin mag-chismis ng ibang tao.
Ganun lang kasimple ang buhay. Okay?